Praise God. Ang ating pong topic ay God of Forgiveness. Marami po tayong mga na-discuss patungkol po sa encountering. Paano ba natin na mag-encounter ang Panginoon? Kung atin pong titignan mga kapatid, ano po ba ang encounter? What is encounter? Sige po, yung next slides natin. Sabi po dyan, it is to meet someone unexpectedly. So, encountering God or encounter means meron kang natagpuan, meron kang nakilala, meron kang nakasalubong ng isang tao na hindi mo inaasahan. So, pangalawa, it could be you are meeting an adversary or an enemy. Pwedeng ang nasalubong mo ay kaaway. Kaaway mo nung elementary, away mo nung high school, away kapitbahay mo, matagal mo nang hindi nakikita, bigla kayo nagkasalubong. Yun po ang tawag po doon ay encounter. Kahit po sa mga gera, sa labanan ng mga NPA at military, ang tawag nila encounter. Meron kaming encounter na naranasan, sasabihin nila, meron kaming encounter. Kahit yung bansa sa bansa, pag sila po ay nagsalubong, kapag sila po ay nagbarilan, ang tawag po nila doon ay encounter. Something happened. Next po, encounter means it is an invitation of God to have a personal relationship with Him. So, encounter ay, kapag tinignan po natin yung encountering God, it is a personal invitation of God to anyone, to everyone. Personal invitation of God para makipag-ugnayan, para makipagrelasyon, para maranasan mo ang Panginoon. Ito po ang tawag dito ay encounter. So, it is an invitation. Napakaganda po na ang Diyos ay ini-invite ang bawat isa to a personal relationship. Amen. Nakakita ba kayo ng mga taong isnabero? Ayaw kang pansinin? Diba? Madami. Katabi mo ba? Isnabero ba yan? Ay, hindi, no? Diba? Next po ay, ang encounter po ay other term of born again. In the context of the church, in the biblical terms, ang encountering God is naranasan mong ma-born again. Yan, tignan mo yung katabi mo, born again na ba yan? Tignan mo yung katabi mo, born again na ba yan? Ang born again ay born in the Spirit. Hindi po, pag na-born again, nagbago yung mukha. Paano po ba born again ba't ang sagwa pa rin ng mukha? Hindi po ang mukha ang nagbabago pag na-born again. Ang spirit po natin at ang kaluluwa, yun po ang nagbabago. Yung katabi mo na yan, nagbabago lang yung pag nagpa-bleach yan. Nagpa-bleach, nose change, marami pang iba. Doon magbabago yan. Nagpa-derma, doon magbabago. Nagpagupit. But born again is a spiritual change. Kaya huwag niyo pong hanapan yung mga kapitbahay niyo, katabi mo, na born again ka na, ganun pa rin ang itsura mo, bakit hindi ka nagbago? Hindi po yun. Ang binago ng Diyos ay ang ating pong kalagayan sa harapan niya. So nagkaroon po tayo ng experience sa Panginoon. Next po, ang encounter ay turning point. Turning point. When we say turning point, kailan yung time na you have decided enough is enough? Yung nadapa ka ba? Nahuli ka, nasakpan ka, sabi ng mga Bisaya. Nahuli ka,
Kailan ka nagkaroon ng experience na ikaw ay nag-decide at ang tawag doon ay turning point mo sa buhay? Ang iba, ang turning point nila ay nung nandun na sila sa bilangguan. Sa kanila na-realize na sayang yung freedom na kanilang natatamasa. Pero dahil matigas ang kanilang puso, matigas ang kanilang ulo, sila'y naparusahan at dumating sa point, doon nila na-realize na kailangan nila si Lord. Minsan yung turning point na yan, dadanas ka ng sakit. Sakit, aksidente, yung mga malulubha. Yung mga problemang iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, hindi walayan ka ni sister at ni brother. Doon ka nagkakaroon ng turning point. Now, ang tanong, kailan yung iyong turning point? Di ho ba? At pag nagkaroon kasi ng turning point, nagkakaroon po ng pagbabago ng anyo. Change of being. Yun po yung turning point na sinasabi dito, mga kapatid. Now, if we look at the next slides, no, ang ating pong text, mga kapatid, yung background po ng ating pinag-uusapan, ang sumulat po nito ay si John. Si John the Beloved. Siya rin po ang sumulat ng aklat ng Revelation. So si John ay tinawag siyang John the Beloved kasi bukod sa mahal sa ni Lord, bukod sa kung may paborito si Lord sa lahat ng kanyang mga disciples, ang paborito niya talaga si John. Si John po yung laging nakasandal kay Jesus Christ. Kung nakakita kayo ng picture ng yung Lord's Supper, na merong nakasandal kay Jesus Christ, si John po yun. Because according to the traditions and mga historian, si John po talaga ay mapagmahal. Unlike kay Peter, basagulero si Peter, yung humuli kay Jesus, tinagaan niya kaagad sa tenga. Ganun katindi si Peter. Si Peter, sabi niya, ano ba yung pinagagawa niyo? Bakit hinugasan niyo yung, nagugugas ka ng paa? Bakit mo kami hinugasan ng paa? Sabi ni Jesus Christ, ito ay kailangan. Kung ayaw mo magpahugas, hindi wala kang bahagi sa kingdom. Ganun ba? Sabi ni Peter, di paliguan mo na ako. Bakit pa alam? Ganun katindi si Peter, no? Di paliguan mo na ako. So, si John, sinulat po niya itong gospel na ito upang ipaalam sa mga Jewish community, Jewish nations, na si Jesus Christ ay God. Si Matthew, pinakilala niya si Jesus Christ as King. Si Mark, pinakilala niya si Jesus Christ as Son of God. Si Lucas, pinakilala niya si Jesus Christ as the Most High God. Pero si John, directly sinabi niya that Jesus Christ is God. Ganito po niya pinakilala si Jesus Christ. Pangalawa po, John used miracle stories to prove the divinity of Jesus. Ano po yan? Sabi dyan, to prove the divinity of Jesus, ano po yung mga yon? Yung mga stories na yun para ipakilala si Jesus Christ talaga ay Diyos. Magpapatunay? Ang sabi po, yung turning water into wine. Only God can do that. Walang chemical. Hindi chemist si Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ nanghingi ng ilang minuto, ilang oras, para i-focus yung inigib ng mga servants. Hindi po. Sabi po ng Biblia, si Jesus Christ, inutusan yung mga servants dun sa wedding at Cana, inutusan yung mga servants, at pagkatapos, anong ginawa? He turned water into wine. And that event is one of the proofs that Jesus Christ is God. Bakit? Kung tapos si Jesus Christ, kaya niya bang i-turn yung water into wine? Hindi. Pangalawa, sabi po dyan, is yung raising up the dead. 4 na araw na po nakalibing si Lazaro. Sa term natin, sa understanding natin, mabaho na yun.
butod na. Yung lumubo na. 4 days eh. Mabaho na po yun. At knowing na wala naman silang embalmer dati, wala namang embalm ng mga time na binabalot lang nila at nilalagyan ng pabango yung patay. Kaya sabi ni Martha at saka ni Mary, Lord, mabaho na yan. Pero binuhay ni Jesus Christ si Lazaro. 4 days ng patay. Lahat ng mga organs, lahat ng mga wala na. Patay na lahat. Pero binuhay ng Lord. Why? Because Jesus Christ is God. Ito yung gustong i-prove ni John sa kanyang writings. Bakit niya sinulat yung book of John. Ano ba sabi John? Yung healing ng invalid man, and that is in chapter 5. Ito po yung sa pool of Bethesda. Invalid, pilay, lumpo. How many years? 38 years ng lumpo. Ayan, nandito may mga nurses tayo dito, may mga nag-aaral ng mga doctor, mga nag-aaral sa atin. Yung 38 years na mga kapatid na lumpo, wala nang massive yung mga binti. Wala na. Hindi na nga niya kayang gumapang doon sa pool eh. Wala na. Wala nang yun, kumbaga wala nang lakas. Yung mga liit doon, mga lang. Pero si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, anong gusto mo? Hindi ni Jesus Christ pinapunta sa pool, kung hindi, sinabihan ni Jesus Christ, stand up. Take up your mat, your bed, and walk. Walang kaabog-abog, parang natulog lang, alam mo yung sinta, gising dyan. Bangon, uwi ka na. Walang kaabog-abog, bumangon itong 38 years ng lumpo, at pasan-pasan yung kanyang higaan, sinita pa nga sa sinundan niya yung kwento, sinita pa siya ng mga Pariseo at saka mga Eskrip. Hoy, ba't bubuhat-buhat yung balik na yan? Bawal yan ah. Sabat ngayon, ba't ang kulit mo ah? Sino ba nagputo sa'yo? Sabi niya, the man there commanded me to stand up and take up my mat or bed and walk. Wow. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Only God can do that. And another thing is that yung pong Jesus Christ walks on water. Nobody, not even sa ating pong kapanahunan, walang pwedeng maglakad sa tubig. Wala. But Jesus Christ walked on water. And this is the main thing. Pag binasa niyo po yung buong aklat ng John, sinulat ito ni John, mga kapatid, so that the Jewish community will believe that Jesus Christ is God, that Jesus Christ is the Messiah, that Jesus Christ is the Lord na kanilang hinihintay. Ganito po nila tinignan, mga kapatid. Now we go to the structure of our text, mga kapatid. Now the structure of our text, ang una po ay sinimulan po natin dito sa verse 7 hanggang verse 15. Sabi po diyan, Jesus and the woman in the well. Yan po yung unang hati natin. Actually, meron po tayong 4 na hati dito, mga kapatid. Ang pinapakita po dito is that Jesus and the woman in the well, mga kapatid. May senaryo na si Jesus Christ ay naiwan kasi sa maghapon nilang umaga, hapon, gabi, na sila po ay nag-evangelize, nagtuturo si Jesus Christ sa synagogue, nagtuturo si Jesus Christ sa cities, sa villages. Dumating sa point na wala sila makain at sabi ng mga disciples, hanap kami ng makakain natin. Nagpaiwan si Jesus Christ. At yung lugar na yun, mga kapatid, na nandoon nagpaiwan si Jesus Christ, ang lugar po ay Samaria. At ang lugar na ito, mga kapatid, ay dati pong sentro ng Israel, ang Samaria. The first center of the Israel community ay hindi po Jerusalem, Samaria po.
During the time of David, Samaria po ang sentro. Nila Saul, nila yung sa Old Testament, Samaria po ang sentro. Kumbaga, ang first capital city of Israel is Samaria. Tulad sa Pilipinas, ano ang capital city natin bago mag-Metro Manila? Ano? Baguio, Cebu. Sa history, Cebu. Ang capital city ng buong Israel, Samaria. At doon sa lugar na yung mga kapatid, ang ganda po ng setup kasi andun ng kanilang community, andun yung mga tao. Then, si Jesus Christ pumunta sa may balon. Nag-isa. Then dumating yung babae. Nag-iigib. Mag-iigib siya. Sabi ni Jesus Christ, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Yung tubig po, napaka-essential nito, mga kapatid, nung kapanahunan nila hanggang ngayon. Pero yung time nila, ayaw ko lang kung sa inyong probinsya o saan man kayo galing yung probinsya. Kasi sa amin, yung bahay namin sa probinsya, daanan, along the road sa probinsya kahit po. Yung mga naglalakbay mula papuntang bayan at galing sa bayan, medyo bundok kasi yon. Pagdating sa lugar namin, sa bahay namin, sa tapat ng bahay namin, nangihingi ng tubig. Sabi, Nay, o Tay, pwede bang manghingi ng tubig? May ganun ba kayong experience na hinihingi kayo ng tubig? Diba? That time, wala namang matabig na tubig, talagang gigan sa banga. Yung banga, yung kapayan ba yun? Yung malaking Banga. Oo, banga. Pero malapit din ang tubig doon, ha? Kaya lang, ang pinakailalim nyo may kitikiti. May mga kitikiti. Pero pag may nangingi, wala nag-aaral tubig, bibigyan mo, kaya lang, titignan mo yung baso, kung may kitikiti na isa. And, isa sa mga struggles na doon sa aming mga kapatid, ang layo ng balon. Pakalayo. Yung magbigay ng tubig, medyo mahirap eh. Sabi ni Mama, doon, kagaig tubig doon, ng mga tao. Bigyan mo ng tubig yung mga nangihingi. So wala kami magawa kung ibigyan. Kaya lang, ang kasunod na nun, igib na naman ako. Sabi ni Jesus sa babae, bigyan mo nga ako ng tubig. Sabi ng babae, hello. Hudyo ka eh. Tapos nangihingi ka sa akin ng tubig, sa Maritana kaya ako. Ba't mo ako kinakausap? Sabi ni Jesus Christ, kung kilala mo kung sino yung nangihingi sa iyo ng tubig, manghihingi ka sa kanya ng tubig at bibigyan kanya ng tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman. Sabi ng babae, wala ka nga pansalok eh. Sabi ng babae, wala kang pansalok, wala kang timba, wala kang pangkuha, tabo eh. Paano ka magbibigay ng tubig? Sabi ni Jesus Christ, yung umiinom sa balon na yan, muling mauuhaw. Pero yung iinom sa tubig na ibibigay ko, kailanman hindi na siya mauuhaw. Aba, nakot yung atensyon ng babae. Alam mo yung babae, sa Maritana na to, gusto rin ng easy life. Sabi niya, sige nga, bigyan mo nga ako dyan. Pero huwag na ako pumunta dito palagi. Bigyan mo ako. Medyo sarcastic pa yung dating eh. Ang reason niya, easy life, para huwag na akong igib ng igib. Of course, kaya ka naman nag-iigib. Kasi nga, pang-inom. Kailangan mo. Sabi niya, sige, bigyan mo nga ako ng tubig niyan kasi ayoko na pumunta dito. And then, sabi ni Jesus Christ, sige, tawagin mo ang iyong asawa. That is in verse 16 up to verse 19. Sabi ng babae, wala akong asawa. Dalagang dalagang walang kadala-dala. Akala niya siguro biktima si Jesus Christ. Akala niya siguro customer. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Jesus Christ sa kanya,
totoo ang sinabi mo na wala kang asawa. Dahil nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Kaya totoo yung sinasabi mo. Nagulat yung babae. Sabi nung babae, parang propeta ka. Hindi na sinabi, napakaano mo, saan mo na mga, sino ba nag-my day niyan sa akin? My day siguro yung ano ko, ng mga husbands. Kung may nag-my day ba? May nag-tiktok ba doon sa akin? Napicturean ba ako? Nakuha na ba ako ng CCTV? Hindi nagreklamo at hindi umangal yung babae. Sabi ng babae, parang propeta ka. Propeta ka yan. Alam mo yung na-open yung heart ng babae doon sa idea ng propeta. At pagkatapos mga kapatid, pag tinignan po natin yung mga susunod na mga verses, sabi po dito, kayo, sabi ni Jesus Christ, kinakailangan yung makilala ang Diyos. Sabi ng babae, propeta ka yata. Alam mo ba, na lugar na to, dito sumasamba dati si tatay namin, yung lolo namin. Kasi nakat yung attention niya propeta ka yata. Sabi ng babae, alam niyo po ba, yung lugar na to, dito sumasamba dati ang aming mga ninuno. Particularly yung lolo namin, si Chico. Itong balon nga na to, dito sa uminom Siya nga gumawa nitong balon na to sabi ng babae. Pagkatapos, dito rin sa umiinom, at pati yung kanyang mga alagang mga hayop, sa Ilocano, yung mga kahayupan at saka mga kababuyan, dito rin niya pinapainom. Nung sabihin ng babae na yung mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, kayo kasi, you worship the God whom you do not know. Sumasamba kayo sa Diyos na hindi nyo naman kilala. Pero ngayon, ito na yung time na pwede nyo nang sambahin ang Diyos, hindi lang dito, hindi lang sa Jerusalem. Kung hindi sa lahat ng dako, pwede nyo sambahin ang Diyos. Why? Because God is Spirit, and those who will worship Him must worship God in spirit and in truth. And then pagkatapos mga kapatid, sabi po dito, binanggit ng babae, alam niyo po, meron pong parating na Mesiyas. Meron parating na Mesiyas. At pag dumating siya, He will explain all things to us. Tignan niyo po yung level ng understanding mga kapatid ng babae ito. Sabi niya, habang nakikinig sa sinasabi ni Jesus Christ about worship, parang hindi niya maintindihan kasi para sa kanila, ang worship sa Jerusalem lang, pero binalik niya dati, dito kami sumasambay. Pero, maaring may question na malaki sa kanya. Sinabi niya na yung babae ito, sinabi niya mga kapatid na may dadating namang Mesiyas May dadating namang Savior, may dadating namang mag-i-explain ng lahat ng mga bagay na hindi namin kaya intindihin. May dadating. Ibig sabihin, yung babae na ito, hoping siya sa pagdating ng Messiah. Ito po. Ready na ba kayo? Sabi ni Jesus Christ, yung kausap mo, siya na. Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung buong Biblia, Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ng mga events doon, hindi si Lord nag-reveal ng kanyang sarili. Pag nagpagaling nga siya, sasabihin niya sa mga taong nakikita, huwag kayo maingay. Do not tell anyone. Lahat yun. Pero in-reveal ni Jesus Christ kung sino siya sa babaeng ito. Sabi ng babae, may dadating na Messiah. At pag dumating siya, He will explain everything to us. And sabi ni Jesus Christ, yung kausap mo, siya na.
And then sa namang dumating yung mga disciples, nagulat yung mga disciples kasi may kausap si Jesus Christ na babae. Pagkatapos, wala silang image, sabi ng Biblia, hindi sila nagsalita, hindi sila nag-question, bakit kausap mo yung Samaritano na yan, anong nangyari, etc., etc. Wala silang chismis. Hindi sila mga green-minded. Hindi katulad ngayon, may kausap lang may bahay, siguro sila na. At mga kasama pa yung mga green-minded pa. And then, nung narinig ng babae na nagpakilala si Jesus Christ sa kanya, sabi po, iniwan niya ang kanyang mga jars. Iniwan. Anong sabi? Pumunta siya doon sa Samaria, sa syudad. At sinabi niya, halik kayo mga kababayan, halik kayo mga kababayan. Tingnan niyo, meron ako nakilala, nagpakilala siyang Kristo. Sinabi niya lahat yung buhay ko. Tignan nyo, baka siya na nga. At ang sabi po ng Biblia, yung mga nakarinig na yun, yung buong taga Samaria, nagpuntahan sila doon kay Jesus Christ, and for 2 days, imagine 2 days, andun sila, nakikinig sa pangangaral, sa turo ni Jesus Christ. And after that, mga kapatid, sabi po ng mga tao, pag binasa natin yung verse 42, they realized and they concluded na hindi lang dahil sa sinabi ng babae, pero naniniwala sila dahil sila mismo na-encounter nila si Jesus Christ. Palakpakan natin ang gusto. And that is encountering God. Alam niyo po ba, may mga Kristiyano na ang hirap mag-share because they don't have experience kung paano nila talaga na-encounter ang Diyos. Pag totoong na-encounter mo talaga ang Diyos, mga kapatid, hindi ka mapipigilan eh. Amen. Hindi ka mapipigilan. Magsishare ka sa asawa mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo. Mag-iingay ka. Pero bakit maraming Kristiyano tahimik? Walang imig. Bakit? Takot manibate? Takot sa sasabihin ng iba? Baka ma-persecute? Baka tawagin buang again? Natawag na ba kayong buang again? Kami natawag kami buang again. Tsaka mga praise the Lord. Uy, nandito na yung mga praise the Lord. Diba? Takot? Sa totoo lang, mga kapatid, kung totoong naranasan mo ang Diyos, hindi ka mananahimik lang. Magsishare ka sa klase mo, sa kasama mo sa trabaho, sa kaibigan mo, magbabahagi ka. Bakit? Mayroon kang karanasan na kahit ano pang pigil ng iba, hindi mo pwedeng pigilan sarili mo kasi may banal na espiritu na nangunguna sa iyo, na kumikilos sa iyo, para ikaw ay magbahagi ng salita ng Diyos. Tignan niyo po yung babaeng ito. Simple lang. Grabe po yung kanya pong karanasan, mga kapatid. Natitignan po natin yung God of forgiveness. Paano ba ang encounter nag-work? How encountering God works? Una, God will find a way to get your attention so that you will know Him. Napakasimple na ginamit ng Lord eh. Tubig. Simple. Felt need ang tawag. Yung bang simpleng usapan lang. Alam niyo ba yung pag tinignan po natin ito, napakasimple, napaka-casual, na walang extravagant na nangyari para yung babae ay mamangha kay Jesus Christ. Wala eh. Walang nabiyak na dagat, walang nagkaroon ng himala na yung tubig eh naging yelo. Walang nangyaring himala dito, mga kapatid. Wala. Sabi po dito, mga kapatid, ang encountering God, hindi ibig sabihin ng extravagant event para makilala mo ang Diyos. Mas marami pa nga na born again, yung mga simple lang, nakapagbasa ng tracts, nakapakinig ng preaching sa TV, na invite sa Bible study. Sino dito na born again sa Bible study?
Na-invite kayo sa Bible study, sa prayer meeting. Na-invite kayo. Wala namang extravagant, wala namang healing and deliverance, wala namang nabuhay na patay. Alam niyo ba na may mga pagkakataon, mga kapatid, at madalas na pagkakataon, na may encounter natin ng Diyos sa simpleng buhay. Pero simple, pero hindi mo alam, deep inside, meron kang need. Meron kang kailangan. Maring ikaw ay gutom, yung babae na tuuhaw eh. Maring ikaw ay nauuhaw. Isipin niyo po, saan pinagmulan, saan yung conversation nila ni Jesus Christ nag-start? Sa tubig. Sabi ng Jesus Christ, bigyan mo nga ako ng tubig. Pwede ba mangin ng tubig? Sabi ng babae, Hudyo ka eh. Ba't ka nangingit sa akin ng tubig? Eh, you are a Jew. Diba? Alam niyo po ba, ang encountering God ay simple lang yan. Minsan, walang kaabog-abog, biglang may kumakausap sa'yo. Sino ba kumausap sa'yo? Paano ka na-born again? Paano ka nakakilala kay Lord? Ginulpi ka ba? Tinakot ka ba? Pag hindi ka nagbago, mapupunta ka sa impyerno? Walang encounter dun. Walang encounter. Ang totoong encountering God is ikaw mismo dumating sa point na kailangan mo na ang Diyos sa buhay. Pero pag inisip mo, hindi ko naman kailangan ng Lord, malakas naman ako, hindi mo mararanasan ang encounter. Hindi ka magkakaroon ng personal relationship with God. Pangalawa po, God can turn your felt need into spiritual need. And God is able and willing to give you eternal life. Sipin niyo po yung paano nilipat ni Jesus Christ, yung literal na tubig, sabi ni Jesus Christ, yung umiinom sa tubig na yan, mauuhaw. Pero yung tubig na ibibigay ko sa Kanya, ang iinom nito, hindi na kailanman mauuhaw. Kaya nga sabi ng babae, bigyan mo. Nabalintad, di ba? Noong una, si Jesus Christ ang nanghihingi. Pero nung nalaman ng babae na yung tubig na ibibigay ni Jesus Christ sa Kanya, hindi na siya mauuhaw. Siya na yung nanghihingi ngayon. Ang galing, di ba? Sabi ng babae na, bigyan mo ko ng tubig na yan para wag na ako balik na balik, di na ako balik na balik dito para mag-ikim. Tignan niyo po, sabi ni Jesus Christ, yung tubig na ibibigay ko sa Kanya, hindi na siya mauuhaw. At magkakaroon pa siya ng spring of well, sabi po, living water. At yung living water na ito ay towards eternity. And this is salvation. And this is turning point. And this is encountering God. And this is experiencing God. Alam niyo po ba, mga kapatid, pwede tayong active sa church. Pero kung walang personal encounter with God, dadating yung time mapapagod ka. Magsasawa ka. Dadating yung time para paulit-ulit lang naman yung nangyayari. No? Punta kami na maaga sa church. Tapos gumagawa kami sa church, nag-ministry kami. Napapagod na ako, papahinga muna ako. Pero alam niyo mga kapatid, ang totoong nakaranas ng eternal life, ang totoong na-encounter si Lord, hindi yan kumbaga hindi yan, pwedeng mapagod yan, pero hindi yan mamamahinga, hindi yan titigil. Mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, yung felt need mo, yung kailangan mo, kayang i-turn ni Jesus Christ into spiritual need. Sa totoo lang, ang kailangan natin, hindi lang tubig, hindi lang pagkain, hindi lang lakas. Ang kailangan talaga natin is eternal life. Bakit? Maikli lang buhay dito sa daigdig. Ako, muntik na ako mamatay eh. Nakita niyo akong gwapo ngayon? November, December, ano na ako, matitikok na ako. Dilaw na ako eh. Nagkasakit ako sa Korea. Yung mata ko, yung kuko ko, dilaw na. Ayoko na nga humarap sa salamin sa sobrang paninilaw ko eh. Yung ihi ko, kasing kulay na siya ng turmeric. Parang ayoko lang umihi eh. Maikli lang ang buhay mga kapatid. Ngayon, gusto natin lumakas, gusto humaba ang buhay natin,
nag-exercise tayo, ang iba nagda-diet, nag-keto-diet, kung ano-ano pa. Pero, meron pong ino-offer si Lord. At ang ino-offer ng Lord, eternal life. Sa Taiwan, may nakausap ako, atheist. Sabi ng pastor, kausapin mo nga yan kasi dati umatin sa church yan, ngayon atheist na. So after the service, nag-usap kami. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos kasi kung may Diyos, bakit may mahirap? Kung may Diyos, bakit may ganito? Ang dami niyang question. Sabi ko sa kanya, okay Brad, ayaw mong naniwalang may Diyos. Okay, so be it. Pero sabi ko sa kanya, what if may Diyos? Saan ka pupulutin? What if may Diyos? Yung mga taong ayaw maniwalang may Diyos, what if may Diyos? Ano gagawin mo? Wala namang second chance sa impyerno, sa kabilang buhay. Alam niyo ba yung chance na binibigay sa atin ng Lord habang buhay tayo dito sa lupa? Ito yung chance. Habang ikaw humihinga, habang mayroon ka pang pandinig, habang ikaw ay nakakapag-decide pa, ito yung chance mo. Ito yung grasya ng Panginoon na binibigay sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Ito yung chance na binibigay ng Panginoon. At gusto ng Lord na ma-deal po tayo dito. Pangatlo, encountering God works in what? He requires you to realize your spiritual need by confronting your wickedness and sins so that you will repent and turn to God. Sabi ng Lord sa babaeng ito, tama yung sinabi mo. Kaya sa totoo lang, meron ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Tama yan. Ano niyo ba ang sabi ng Biblia? That is the way Jesus Christ confronted this lady. Hindi sinabi ng Lord na, sinungaling ka naman eh. Sinabihan ba siya ng Lord sinungaling? Sabi nga ni David sa akin, sungaling. Sungaling? Sabi ni David sa akin nung nakaraan, sungaling ka? Kasi niluloko ko siya eh. Inanap niya kasi yung mama niya. Saan si Mama Rachel? Saan si Mama Rachel? Siyempre naiiyak mo yung bata, tapos niloko ko pa, binuli ko pa. Sabi ko, nako, iniwan ka na. Iniwan ka na ni Mama. Hindi. Sabi ko, nung bata ko, nung ganyan, iniwan ako ng mama ko, umiiyak ako, tapos sinalakas ako talaga yung sigaw ko, sinisigaw ko yung pangalan ni mama. Dapat gawin mo yun. Sabi niya, hindi. Biglang dumating yung mama niya kasi umapatsagdan na kami sa taas eh. Sabi ng bata, sungaling! 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 Sinabihan ba sa ni Jesus Christ na sungaling? Yung babae nito? Hindi. Minsan kasi pag kinonfront tayo, ayaw natin umamin. Diba? Meron bang umamin na nagkasama? Wala. Utot nga, ayaw umamin. Kasama kami sa sasakyan, mga pastor. Kami ng mga biglang may umutot, napakabaho talaga. Bayan! Jesus! Jesus name na eh. Baho talaga eh. Sino ba umutot? Wala. Imik. Kunwari tulog. Pagdating ng stopover, alam na kung sino ang umutot kasi nag-unahan sa siya. Pero sa kasalanan, walang umamin. Si Eva, sabi ni Lord kay Eva, ba't ka kumuha ng prutas? Sabi ni Eva kasi yung ahas eh. Nung tanungin si Adan, di ba? Adan, bakit? Kumain kayo. Hindi naman yung sinabing, binigyan, hindi. Kumain ba kayo? Sabi, kasi yung babae, Lord, binigyan ng pasalubong. Walang umaamin. Pag kinonfront mo yung asawa mo, anak mo, sa kasalanan, sino? Plato nga na nababasag, walang umaamin eh. Sino nakabasag? Walang umamig eh.
Church, tingnan niyo yung ginawa ni Jesus Christ. Yung pag-confront ni Jesus Christ sa babaeng ito, hindi sarcastic. Pinarealize ng Lord sa kanya yung kanyang buhay. Ano bang klaseng pamumuhay meron siya? At doon tayo dinidil ng Panginoon. At hindi ka rin patatahimikin ng Lord. Kung meron kang kalukuhang ginagawa, hindi ka patatahimikin ng Lord. Hindi ka patatahimikin. Yung at the back of your mind, mayroong conscience, at sa heart, may conviction. Kaya kung, halimbawa, meron kang lihim na ginagawa, pwedeng ikaw lang at saka sino na nakakaalam. Pero tignan mo mga kapatid, ginagamit ng Lord yung preaching, yung kanyang salita, yung kaibigan mo. Minsan sa binabasa mo sa cellphone, gagamitin ng Lord yun para ma-confront ka. At yung confrontation na yun mga kapatid, that's a sign na ikaw ay mahal ng Panginoon. Huwag mong isipin na kinonfront ka, pinahiya ka, kinalagkad yung pangalan mo, tapos kumbaga ibinandira pa yung mga ginawa mo, hindi ganoon. Tignan niyo po yung babaeng ito mga kapatid. Ni-require siya ng Panginoon na ma-realize niya yung kanyang spiritual need. Why? Ikaw ba naman nagkaroon na ng 5 asawa? Unang asawa, failure. Siguro, kinulpi. Okay, yung unang asawa na nakahanap ng mas maganda. Iniwan siya. Tapos, siyempre, siguro, babae ito, maganda, sexy, charming. Nakahanap ng pangalawa. Tapos, maaaring di sila sa kasundo, maaaring babae nito bungangera, di natin alam. Nagger. Iniwan siya. Tapos, dahil yung maganda siya, yung pilik mata, may dugtong. May pilik mata, may dugtong. May mga babae may dugtong. Yan, bigat-bigat eh. Diba? Pero yung mga dugtong nyo, pampaganda yan ha, hindi natin inanay. Yung babae, baka may dugtong din yung mata nito, yung pilik mata. Nakahanap ng pangatlo. At naging asawa, sabi ng Lord, naging asawa niya naman, ibig sabihin, kasal sila. At maaaring siguro na na-realize ng mamang ito na peke yung pilik mata nitong asawa ko. Hanap ako ng totoong pilik mata. Iwan niya, nakaapat na. Nakaapat. Matindi ang, kumbaga sa ano, yung balik alindog program. Nagpa-sexy, kung ano-ano pa, nakapangasawa ng 5. Kaya niyo yun? 5 asawa, legal. At siguro, ang daming problema talaga dahil siyempre, ang dami niyang pinagdaanan eh. Alam mo yung, ang dami na niyang grudges, ang dami niyang sakit sa kalooban, diba? Yung mga salita na hindi niya na siguro, bakit? Ano ka naman? Galing ka naman sa iba. Bakit? Buti nga, pinakasalan pa kita eh. 2 na nga naging asawa mo. Siguro sabi niya, bakit? Nag-away sila. Buti nga, pinakasalan kita. Ako na nga naging asawa mo eh. Siguro, ang daming away dito mga kapatid. Hanggang sa nag-decide na iniwan siya at dahil nga may balik-alindog program itong babae nito, nakahanap na pang-anim pero ka-live-in lang. Ikaw ba naman babae, nagkaroon ka ng 5 asawa, tapos pang-anim, di ba? Ano to? Baka ang itsura nito, baka pang Miss Universe to. Maganda talaga to. Kasi sa totoo lang, kami mga lalaki, gusto namin sa babae, maganda talaga. Di ba ka? Kasi ayaw namin, pagising namin ng umaga, makakita kami aswang. Isipin mo, pagising mo sa nakakita ka aswang kasi asawa mo, bakit? Bakla. Di ba? Talagang ang mga lalaki talagang sa mukha tumitingin yan. Pagkatapos, dapat sexy ka, dapat ganito ka, perfect ka, dapat ayos ka. Itong babaeng ito mga kapatid, talagang ano to?
Ikaw ba naman nakalimang asawa ka na eh. Legal, tapos iniwan ka naman ngayon, itong pinang-asawa mo, nakapang-anim. Kung hindi ko na-born again, baka umabot na ito 1,000 asawa. Na-born again lang eh. Pero yung deep inside, ang lupit ng experience nito mga kapatid, yung hurts. Yung kanyang mga karanasan na, alam mo, tingin ng mga tao sa kanya, sirang-sira na kasi sasabihin ng mga tao, iba na naman asawa niya, ano ha? Grabe ito ha? Oh, aba, kailan lang, ibang kasama ngayon, iba na naman asawa. Siguro yung babae ko, talk of that town. Siya yung chismis, laman ng chismis ng mga kapitbahay. Pero dahil na born again, sabi po, hindi siya tahasang kinonfront ni Jesus Christ, hindi siya sinabihan ni Jesus Christ, makasalanan ka. Hindi. Kung hindi, inalaw ni Jesus Christ na ma-realize ng babaeng ito yung life niya, yung buhay niya. Ang encountering God, mga kapatid, hindi dun sa paggalit eh. Hindi sasabihin, magsis ka na, magbago ka na. Ba yung mga bata, yung ating mga hindi yan nakukuha sa gulpi. Hindi yan nagbabago sa gulpi. Wala, kahit anong gulpi, hindi yan magbabago. Ang iba sa atin, nilagay sa sako, nilagay sa, tinali sa puno ng may langgam, at marami pang iba, pero wala naman nagbago. Wala. Sila Pastor Ruben lang eh. Si Pastor Ruben. Kung hindi talagang na-encounter niya si Lord, hindi magbabago. Pero may grupo nila, ibang level yun. Di ba kinuwento naman yan nung dito nag-preach siya, di ba? Ibang level yun, mga kapatid. Pero, hindi kailanman ang encountering God mangyayari kung tayo hindi natin ma-realize na kailangan natin sa Lord. Diba? Ang dami mo ng pagkukulang, ang dami mo ng kasalanan, nagkulang ka kay Lord. Then, God directs you to Him by means of worshiping Him in spirit and in truth. Ganyan po yung encountering. Dadalhin ka ng Lord sa totoong worship. Yun po yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Now we go to theology of the text. Huwag po kayo mag-alala, malapit na pong matapos, mga kapatid. At sinabihan ako kanina ni Sarah na 51 minutes lang daw ako. Tumawad ng 1 minute, no? At hindi ko alam kung nakailang minuto na ako. Ano po ba ang theology ng text natin? Ang una po, Jesus became the Son of Man. A Jew. Sa palagay ninyo, makikipag-usap yung babae kung nagpakilala si Jesus Christ, he is the King of Kings and Lord of Lords. Malayo itong babae nito. Bakit? Tingin niya kasi sa sarili niya, compromising. Tingin niya sa sarili niya, makasalanan ako eh. Hindi ako karapat-dapat dyan. Ba may mga ini-invite tayo sa church, ay kayo na lang kasi masusunog ako dyan. Ba ganun yung kanilang iniisip eh. Kung nagpakilala si Jesus Christ agad na siya ay si Kristo, siya yung Messiah, eh yung babae ito baka kumaripas ng takbo kasi baka judgmental to, baka kung ano-ano sabihin ito, mapahiya pa ako. Pero kasi ang dating ni Jesus Christ, mga kapatid, tao. Kaparihas, may level. Kaya sabi nga ng babae, bakit mo ako kinakausap? Ay Hudyo ka, ay Samaritana ako. Kasi mayroon silang conflict. Ang tingin kasi ng mga Hudyo sa mga taga-Samaria, compromised. Mga namumuhay sa kasalanan. Pero si Jesus Christ po, nagkatawang tao para abutin ang tao. Amen. Amen. Grabe talino ng Diyos, mga kapatid. Paano natin abutin ng Diyos? Eh, we are in the flesh and God is a spirit. Walang paraan. Pero sabi ng Biblia, Jesus Christ as God, naging tao. Born of a woman. He became a man. He became like us. Sabi nga ng isang theologian, the creator of the universe, the creator of all things, is scaled down into size. Lumiit. Yung creator ng lahat ng bagay, things in heaven, things on earth, visible and invisible, siya ang may likha ng lahat ng bagay, siya ang sustainer ng universe, mga kapatid.
yung Creator na to, scale down into size. Nagkatawang tao na tulad mo at tulad ko. Anong purpose? Para pwede tayo mag-usap at saka sila. Para abutin tayo. Saan? Doon sa lowest point ng buhay natin, pwede kang abutin ng Lord. Yung iyong mga nararamdaman, yung iyong mga grudges, yung mga frustrations mo, kaya kang abutin ng Panginoon. Bakit? Si Lord nagkatawang tao. Hindi siya yung napakataas na kailangan mong mag-sacrifice ng mga animals na talagang yung requirements ng sacrifice ay talagang banal. Hindi pwedeng may batik, hindi pwedeng may sakit para ma-approach mo ang trono ng Diyos. Hindi ganun. Si Lord mismo ang bumaba. Para saan? Para makausap ka, makausap ako, at para intindihin ka at intindihin ako. At kung ano man yung kalagayan mo sa buhay, mga kapatid, huwag kang mag-alala kasi naiintindihan ka ni Lord. Kala mo, ikaw lang namang problema? Kala mo, ikaw lang naka-experience ng problema mo na yan? Hindi. Naiintindihan ka ni Lord, naunawaan ka ng Panginoon, kaya kang abutin ng Panginoon kasi nagkatawang tao ang Diyos. We will never encounter this God, the Holy God, kung hindi po siya nagkatawang tao. Never. Pwede niya, di ba sa Old Testament, gumamit siya ng mga propeta, mga anghel, ginamit, pero ang Diyos napakalayo, pero dumating yung point na siya po'y nagkatawang tao para po ma-encounter natin ang Diyos. Pangalawa, Jesus is called the prophet. Sabi ng babae, propeta kaya ka. Para po kayong propeta. So hindi siya nagkatawang tao na level up, naging propeta ang tingin nung babaeng ito dahil sinabi ni Jesus Christ yung buhay niya. Sometimes, mga kapatid, it takes a prophet to remind us of what we are doing. And God knows, kilala ka ng Panginoon. Alam ng Lord kung ano yung buhay mo, kapatid. Si Lord, hindi lang po siya Jew, hindi lang po siya nagkatawang tao. Siya po ay propeta. Actually, ang pagkakilala nga sa kanilang mga Muslim, propeta siya. Isa sa mga prophets ng Islam, si Jesus Christ, na pagkakilala. At dito po, pag tinignan natin, bakit pa naging propeta si Lord? It takes a prophet to convict you from your sins. Para sabihan ka, Brad, mahal ka ng Lord, itigil mo na yan, mahal ka ng Diyos. It takes a prophet to rebuke you. It takes a prophet to confront you. Ganun po katindi yan, mga kapatid. Kaya sabi ng babae, parang propeta kaya ka. Parang palnawin ka, bakit kilala mo ko? Sino ba nagmahili ng buhay ko? Ba? It takes a prophet to confront us of our wrongdoing so that we will know God as our Savior. Thirdly, Jesus is the Messiah, the solution to the problem of humanity. So from a Jew, next prophet, and then Messiah. Jesus is the Messiah, the solution to the problem of humanity, and Jesus is the Christ, the Savior of the world. Yan po si Jesus Christ, mga kapatid. In applying this message this morning, mga kapatid, paano ba natin sa buhay ito? Sige po, tignan po natin. Sabi po dito, applying the passage, una po, Jesus wants you to know that He is willing to talk to you, whoever and wherever you are at this point of time. Reflect on that. Sino ka man? Saan ka man? Gusto kang kausapin ng Lord. Hindi dahil sa Diyos siya, hindi dahil sa siya ang Messiah, hindi dahil sa siya ay Kristo. Gusto kang kausapin ng Lord kasi gusto niyang unawain ka at intindihin ka sa iyong pangalaman. And this is encountering God. But
Minsan may mga pagkakataon na umatin tayo sa church, ang sarap ng praise and worship, ang ganda ng fellowship, ang ganda ng Word of God. Pero umuwi tayo na hindi natin na-encounter ang Diyos. Ano kailangan natin? Kailangan natin makipag-usap kay Lord. Tulad ng babaeng ito, nakipag-dialogue siya kay Jesus Christ. Nakipag-usap siya. At ang gusto ng Panginoon, tignan niyo po, saan yung kanilang point of reference? Ano yung kanilang point of discussion? Ano yung kanilang premise? Tubig, water. At maaaring ikaw ay kinakausap ng Panginoon through this message this morning, mga kapatid. At gusto ng Panginoon maranasan mo siya. Jesus wants you to know that He is willing to talk to you. When was the last time that you talked to God? Sinabi mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Sinabi mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Kailan yung time na yun, mga kapatid? Kung hindi man po nangyari at parang binaliwala na natin yung mga yun, this will be the time that you want to experience and God wants to talk to you. Pangalawa po, mga kapatid, Jesus wants you to understand that you need to be forgiven in order to have an everlasting life. As a prophet, he rebukes. He demands forgiveness. He demands that you turn away from sin. Ito po, sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, He wants you to understand that you need His forgiveness. At ito po, good news, mga kapatid. Ito yung good news. Gusto niyo marinig ang good news? Yes. Ang Diyos natin nagpapatawad. Amen. Nagpapatawad. Gaano mang kalaki, gaano mang kadami, gaano mang katagal yung mga kasalanan na yan at nandun sa puso natin. Ang good news is, ang Diyos nagpapatawad. We have a forgiving God. Kaya kang patawarin ng Panginoon. Thirdly, Jesus wants you to realize that He is able to connect you to God in worship. The real problem, mga kapatid, is not just sin. The real problem of humanity is how are we going to come back to God? Talaga. Paano ba tayo makapanumbalik sa kaharian ng Panginoon? Kasi nahiwalay tayo. We can come back to God, mga kapatid, through Jesus Christ kasi kinukunik tayo ng Panginoon sa Kanya. At as a Messiah, siya po ang ating mediator, siya po ang ating Savior. Pang-apat, Jesus wants you to believe that He is Christ. He is the Savior of the world. Now, I want you to stand, mga kapatid. Pwede po tayong lahat tumayo as we conclude this message this morning. Tignan niyo po yung sa screen. Sabi po, encountering God means turning your life to Jesus Christ and having a healthy relationship with Him. Ano yung encountering God? It means turning your life to Jesus. Kapatid, ang kailangan ng Lord, ikaw. Hindi yung talent mo, hindi yung galing mo. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Hindi yung salamat sa Lord kung ikaw ay active sa mga ministry, pero ba dapat ma-realize mo na ikaw ang kailangan ng Diyos. Kaya nga siya namatay sa krus para iligtas ka. Pangalawa, Jesus is the God of forgiveness. And He is always reaching you so that you will experience His love each day. Maganda po yung devotion namin kanina, no? yung Word of God sa Lamentation. Yung the steadfast love of the Lord. Yung senior kanina ni Isaac. The steadfast love of the Lord. They are new every morning. New every morning. Pag tinignan po natin, sila po ay wasak, ang templo nila wasak, ang bahay nila sira-sira, ang kanilang taniman
nga si Jeremiah ay talagang naiyak because of this. Pero alam niyo ba, sabi po ng Biblia, ang reason kung bakit po sila nakaranas ng devastation, it is because of their wickedness and sins, because they have forgotten the Lord and the law of the Lord. Kinalimutan nila. Pero ang good news is, sabi po ng Biblia, God is the God of forgiveness. Amen. Ano man ang kasalanan mo sa harapan ng Panginoon, God is able to forgive you. The good news is, He is reaching you so that you will experience His love each day. Naabot ka ng Panginoon. Sabi ng Biblia, God is reaching out His people all day long. Buong araw, lahat ng oras, inaabot ka ng Panginoon para maranasan mo ang Kanyang pag-ibig. And lastly, encountering God is the ultimate experience that you will ever have in this life, for it will bring you to eternity with Him. Church, tumalun tayo, nag-worship tayo, na-bless tayo, marami tayong karanasan sa church. Dami nating, kumbaga, mga unforgettable experience. Pero alam niyo ba, the best experience na dapat maranasan natin is you encounter God. Hallelujah. Kanina may inawit tayo, as the deer wants for water, longs for water. Let us come to God in worship and let us sing this song. As the deer panted for the water, so my soul. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, You alone are my desire.
salita ng Panginoon, mga kapatid, Jesus wants to talk to you. Even now, He wants to talk to you. He wants you to know that forgiveness is available. Ano man yung kasalanan, ano man yung pagkukulang, ano man yung nagawa mo sa Panginoon. May mga bagay na ikaw lang nakakaalam, wala kang sinasabihan nito dahil nakakahiya. Pero kilala ka ng Panginoon. Kung ikaw ay mag-o-open ang iyong puso, tulad ng babae, sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig na yan. If you desire to acknowledge God in your life, at gusto mong maranasan ng Panginoon, you can experience God today, this very moment. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat, Lord, sapagkat kayo ay nagkatawang tao para unawain kami, para intindihin kami, kausapin, at higit sa lahat, Panginoon, abutin ang bawat isa sa amin ng mga naligaw ng landas. Lord, yung encounter ng babaeng ito sa inyo, hindi extravagant. Wala siyang nakitang himala. Wala siyang nasaksihang mga bagay na mag-create sa kanya, Panginoon, upang magkaroon siya ng awareness about you. Pero na-encounter kanya, Panginoon, in a very special way. You revealed yourself to this lady, Panginoon, that you are the Christ. You are the Savior. That you are the solution to all the problems of humanity. Lord, today, we come to you, Lord, opening our hearts, our minds, Lord. Kung meron po kami mga pagkukulang, Panginoon, forgive us. Forgive us. Forgive your people, O God. Kung meron po kami mga bagay, Panginoon, na hindi namin nasubo sa iyo, hindi namin na-surrender sa iyo, Panginoon, Lord, this time, we surrender it all to you. Lord, change our hearts, change our minds, change our whole being, Panginoon. And allow us, God, to tell to other people that you are the Christ. You are the Messiah. You are our Savior. That you love us. That you have forgiven us. Salamat, Panginoon. And I pray, sa bawat isa na nandito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na maranasan ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapatawad, at mamutawi, Panginoon, sa aming mga bibig, ang aming mga karanasan na ito, na sa umagang ito, Panginoon, nakausap ka namin, nakatagpo ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras na ito. And as we continue to worship you and honor your name, Jesus, tulungan niyo po kami, Panginoon, tulad po ng aming inawit, Panginoon, as the deer pants for water, longs for water, our hearts longs for you, Panginoon. Our desire, Lord, is to worship you and to honor you. Lord, dalangin ko po na ang bawat isa na nandito, Panginoon, ay magkaroon po ng turning point, ng change of life, Panginoon. Magkaroon sila ng true encounter with you by believing that you are the Christ.